Ulitin ko po muli ang Juan Kapitulo 3, talatang 34. Ang sabi po ng Biblia sa verse 34 of John chapter 3, sapagkat si Kristo na sinugo na Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos, dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Sa ating huling pag-aaral nung nakaraan po na linggo, natutunan po natin kung bakit po ang Panginoong Hesukristo ang pinakadakila sa lahat. Ang ating Panginoon ay itinuring po pinakadakila po sa lahat dahil unang-una, dahil po sa Kanyang pinagmulan. Kapag sinabi po yung salitang pinagmulan or origin, hindi ho natin pinag-uusapan po dito na si Kristo po ay may beginnings, which would then imply na siya po ay isang nilalang. Kundi kapag sinabi po natin yung pinagmulan ni Kristo, what we are talking about here mga kapatid is, bago po siya naparito dito sa mundo, at bago ho siya nagkatawang tao, nasaan si Jesus? At sinabi po ni Juan that bago pa man ho likhain ang mundo, nariyan na ho si Jesus kasama ng Diyos Ama. So dahil po dito, mas dakila si Jesus kesa kay Juan tagapagbautismo. Mas dakila po si Jesus kesa po kay Abraham, kay Moises, at sa lahat ng mga apostol. At mas dakila ho siya kesa sa atin. At dahil po diyan, ang sabi po ng Biblia, ang lahat ng sinasabi ni Kristo ay mapagkakatiwalaan dahil siya ang tapat na saksi. Siya lamang ang makapagsasalita ng tama and accurate and precise kung sino po ang Diyos, kung ano ang nais ng Diyos, kung ano po ang kinalulugdan ng Diyos, kung ano po mga kapatid ang kinamumuyan ng Diyos. Si Kristo lang ang makapag-i-interpret ng 100% accurately kung sino po ang Diyos, ang nais ng Diyos, at ang mga katuruan ng Diyos. At dahil po dito, sabi po ng ating Panginoon in John chapter 3, ang sino man tatanggap ng kanyang mga salita, na sa kanila ang tatak ng Diyos na nagpapatunay na sila po ay naniniwala sa sinasabi ni Kristo. Halimbawa, kung babasahin po natin muli mga kapatid, ang talatang 33, tignan niyo po ang nakalagay ho dito. In verse 33, ngunit ang naniniwala sa pahayag niya ay nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ng Diyos. O sa isang mas literal na salin, kapag tinatanggap natin ang kanyang mga salita, sumasa atin ang tatak na totoo ang sinasabi ng Diyos. Yan po ang nabanggit dito sa katang Juan Kapitulo 6, kung ating po babasahin. In John chapter 6, talatang 27, tignan niyo po ang sinasabi dito sa Juan 6, talatang 27. Sabi po ng Biblia, huwag kayong magtatrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkaing ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. In English, notice the words, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son will give you. For on Him, God the Father has placed His seal of approval. Now, kapag sinabi po yung seal of approval, yung tatak na lahat ng ginagawa ni Kristo, ipinapangalo ni Kristo, ay aprobado sa Diyos Ama. At bakit po ito aprobado? Dahil wala ho sa isa ho sa atin makapagbibigay po ng accurate na katuruan patungkol sa Diyos, maliban lang po kay Jesus. Now, when you come to think about it, ang madalas po na tinututol ng mga taong kumakalaban sa reliyon ng Christianity is that napakarami po natin mga denomination. May Pentecostal denomination, may Reformed denomination, may Baptist denomination, may Anglican, Methodist, lahat. And therefore, sinasabi nila, kung ang Diyos ay nagkakaisa,
Bakit napakarami ninyong mga denomination? Bukod pa ho dito mga kapatid, ang kinakatwiran din po nila laban sa mga Christians is that iisa lang ang iyong Biblia pero hindi kayo nagkakaisa sa iyong mga katuruan. Iba ang katuruan ninyo pagdating sa kung kailan darating si Kristo. Iba ang katuruan ng mga ibang Kristiyano pagdating sa kanyang paghahari. Bakit ganon? Is because totoo ang sinasabi ng Biblia. Si Kristo has perfect knowledge of God. Pero tayo, hindi perfect ang ating knowledge. Kaya pagdating po sa pag-aaral ng Biblia, minsan nagkakaiba po tayo kung kailan maghahari si Kristo, kung kailan siya babalik, is because we do not have perfect knowledge. Pero pagdating kay Jesus, kapag sinabi ng Biblia, siya po ay aprobado ng Diyos, ang ibig sabihin po nun, He is able to accurately represent when God is going to reign, when God is going to come back, dahil siya'y nagmula sa langit. Pero tayo mga kapatid, we do not have perfect knowledge. Pero balikan po natin yon. Yung mga kinakatwiran po ng mga tao na kumakalaban sa Christianity, na sinasabi po nila, ang dami nating interpretation, ang dami nating denomination, they don't understand kung ano po ang pinagkakaiba ho natin. Halimbawa, kung may pagkakaiba man sa bawat denomination ng Christian religion, it has nothing to do with the gospel. Kundi nagkakaiba po tayo when it comes to ecclesiology, nagkakaiba po tayo pagdating sa mga secondary matters, pero kapag tinanong mo ang Wesleyan, pag tinanong mo ang Anglican, pag tinanong mo ang Baptist, pag tinanong mo ang Pentecostal or Reformed, kung ano ang Ebanghelyo, kung sila po talaga ay palabasan ng Biblia, iisa lamang ang ating mensahe. Si Jesus ang natatanging daan at tagapagligtas. Siya'y nagkatawang tao, siya'y naipako sa krus, inilibing, at pagkalipas po ng third day, siya'y nabuhay muli. So, iisa po ang ating Biblia. Marami tayong interpretation on secondary matters. Pero when it comes to the essentials, ang banal na Trinidad, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at siya lamang po ang natatanging daan upang maligtas ang ating kaluluwa at espiritu, lahat po tayo ay nagkakaisa. At dahil po diyan, matatawag ko po ito ang aking kapatid o iyan ang aking kapatid kung siya lamang po ay mananatili sa katuruan ng Biblia. So yan po ang ating natutunan last Sunday. Pero maaari ho natin tanungin mga kapatid, bukod pa ho na si Kristo ay nagbula sa langit and therefore dakila siya sa lahat, ano pa ho ang itinuturo ng Biblia kung bakit si Jesus ay dakila sa lahat? At yan po ay matatagpuan sa talatang 34 ng John chapter 3. Ipagpatuloy po natin ang aral dito po sa talatang 34. Bakit nga po ba si Jesus ang pinakadakila sa lahat? Verse 34, sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos. For the one whom God has sent speaks the words of God. Now, what does that mean? Kanina, natutunan po natin that Jesus Christ is the greatest of them all dahil nagbula po siya sa Diyos. He is from God, He is from heaven. Pero dito sa talatang 34, may ibinibigay ho sa atin na katuruan si Jesus kung bakit dakila ho siya. And that is, everything na lumalabas sa bibig ni Jesus ay nanggaling sa Ama. And because of this, siya ang dakila sa lahat. Kung sisiyasatin po natin ang ating mga sarili mga kapatid, ano po ba ang lumalabas sa ating mga bibig? Ang lumalabas po ba sa ating bibig every 24 hours, every second, patungkol po ba sa Diyos? And the answer is no. I can assure you that not everything that comes out of my mouth is always the Word of God. I can assure you that not everything that comes out of my mouth is accurate or even from God. Pero si Kristo, iba ho siya. Kaya ho siya pinakadakila sa lahat dahil lahat ng lumalabas sa kanyang bibig is a representation
na lumalabas sa bibig ng Diyos Ama. At paano ho natin yan mapapatunayan? Basahin po natin dito sa Kapitulo 7 ng Juan. In John chapter 7, beginning at verse 16, tignan niyo po ang nakalagay dito sa Juan 7, talatang 16. In John 7, verse 16, tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito, in John 7, verse 16, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, hindi galing sa akin ang mga itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Jesus answered, my teaching is not my own. It comes from the one who sent me. And then in John chapter 8, kung ating po babasahin, sa Juan 8, talatang 26, in John chapter 8, verse 26, tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito, marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Wala akong ipinapahayag sa mga tao sa mundo maliban sa mga ipinapasabi na nagsugo sa akin at mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi niya. I have much to say in judgment of you, but he who sent me is trustworthy, and what I have heard from him, I tell the world. Pagdating po sa huling araw, may binabanggit din po pagdating sa Juan Kapitulo 12, talatang 28, sa Juan 12, talatang 48 pala, John 12, verse 48 and 49. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Verse 49, sapagkat ang mga aral ko'y hindi galing sa aking sarili, kundi galing sang amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. At sa kahulian, sa John 14, talatang 24, tignan niyo po ang nakalagay. Sa kahulian, sa Juan 14, talatang 24, ito ay isang mabigat na katuruan. Verse 24, ngunit, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang narinig nyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. So napakalino mga kapatid sa teolohiya at doktrina ng aklat ng Juan, that kaya pala mas dakila si Jesus kesa po sa ating lahat, sa lahat ng mga nilalang, sa lahat ng ginawa ng Diyos, is because of the fact everything He says is the exact representation ng Diyos Ama. Now what does that mean? Well, may mga katuruan kagaya po nito na ang Diyos po ng dumatipan, ang Ama, ay napakasama, napakalupit, napakahigpit, napakabanal. Pero si Jesus, siya ay napakabait, napakasweet, at hindi siya mahigpit. Pero kitang-kita ho natin mga kapatid, that kung lahat ng katuruan at kalooban ng Diyos Ama ay itinuturo ni Kristo, then nangangahulugan sila po ay nagkakaisa sa lahat ng bagay. Kung ang Ama ay nagtuturo patungkol po sa impyerno, kasalanan, pagsisisi at kabanalan, ganoon din si Kristo. Dahil lahat ng dumalabas po sa bibig ni Jesus ay nanggaling sa Ama. Pero may mga ilang tutol na maari lumitaw. Kung si Kristo ay Diyos, bakit niya pa kailangan isugo siya ng Ama para sabihin ang katotohanan? Kung siya ay Diyos. At ito po ang sagot po niyan mga kapatid. Kung si Kristo ay bababa na hindi nagkatawan tao muna, lahat tayo ay mamamatay. Dahil napakabanal ng Diyos. Pangalawa, kung hindi bababa si Jesus upang ipaalam ang salita ng Ama,
wala ni isa ho sa atin ang maliligtas o magsisisi. In other words, bakit kailangan idaan ng Ama kay Jesus ang kanyang mga salita? Dahil sinira ni Adan ang ating relasyon sa Diyos. Hindi tayo pwede lumapit sa Diyos in the name of Jesus, or in the name of Joshua, or in the name of CCWC, or in the name of Edward, or in the name of Joel. We cannot run to God on our own. We cannot restore our relationship to God on our own merit. Pero kailangan may bababa na magiging mediator para sa atin. At paano po naging mediator si Jesus? Well, let's put it this way. May kaaway ho tayo. Halimbawa lamang ho ito. Pero ayaw nating kausapin ang ating kaaway dahil hindi maganda ang ating relasyon. So kailangan may mamagitan ho sa atin. Ngayon yung mamamagitan ho sa atin, ipaparating po ng may galit o sama ng loob doon sa tagapamagitan upang ihatid na tagapamagitan ang kanyang mensahe doon naman sa kalaban nung nakipag-usap sa kanya. Halimbawa, ang nais ipaalam ng Ama sa atin is, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay hindi matuwid. Wala ni isa ho sa atin mga kapatid ang may kakayahan na iligtas ang ating mga sarili. At hindi tayo makakapasok sa karya ng Diyos kung hindi ho tayo magsisisi at magtitiwala kay Jesus. Pero hindi alam ng lahat ng tao yan na sila'y makasalanan. Hindi nila alam na sila po ay nagkasala sa Diyos. Hindi nila alam na kailangan nila magtiwala kay Jesus upang sila'y mapatawad. So paano po maipaparating ng Ama ang kanyang mensahe sa isang mundo na bulag sa katotohanan? Kailangan idaan kay Kristo na kanyang isinugo na lahat ng kanyang sasabihin, yun ang nasa puso ng Diyos Ama. Kaya kapag sinabi po ni Kristo, magmahalan ho tayo, yun ang nais ng Diyos Ama. Kapag sinabi ni Kristo, ipangaral mo ang magandang balita, yun ang nais ng Ama. Kapag sinabi ni Kristo, magpakumbaba ho tayo, yun ang nais ng Ama. At kapag sinabi ni Kristo, tayo po ay maglaan ng oras sa pananalangin at sa pag-aaral ng Biblia, yun din ang nais ng Ama. Hindi ho natin pwede ipagkahiwalay ang dalawa. Ang nais ng Ama, yun din ang nais ni Kristo. Pero what about the Holy Spirit? The Holy Spirit was on Jesus to give him the anointing to preach the words of the Father. At kaya nung nagkatawang tao po si Jesus, he was unctioned by the Holy Spirit na maipangaral ang lahat ng kalooban ng Ama accurately and precisely. And therefore, dahil po sa ganyang klaseng katuruan na nakasad po sa Biblia, yan po ay isa sa mga ilang dahilan kung bakit si Kristo ang pinakadakila sa lahat. Sa Lumang Tipan, sa aming pag-aaral po sa Lumang Tipan, natuklasan ho namin mga kapatid that minsan, ang mga pinapahayag po na propesiya ng mga Lumang Tipan na propeta, kapag sila'y nagpapahayag, there are cases na sila mismo hindi nila alam kung ano talaga ang buod o nilalaman ng kanilang mga pinapahayag. At bakit po? Because limitado sila sa kanilang understanding. Pero si Kristo, mula sa mga binasa po natin kanina, marami pa ho siya nais sabihin sa mga alagad na hindi pa kayang unawain ng mga alagad dahil itong mga nais niyang ipangunawa ay nagmula sa Ama. So sa madaling salita, si Kristo lang ang nakaunawa ng mga bagay na yan. Pero tayo mga kapatid, kapag binabasa po natin ang Biblia, may mga bagay na hindi ho natin maunawaan. Bakit po? Dahil hindi tayo kasing dakila ni Kristo. Si Kristo ang pinakadakila sa lahat. And for that reason, He is greater of them all and the greatest of them all because He represents everything that God stands for, everything that God teaches. Now, ang ikalawang rason kung bakit po si Kristo ang pinakadakila po sa lahat ay nabanggit po muli sa talatang 34 of John chapter 3. Sabi ho dito, sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos. Dahil lubos
na ipinagkaloob sa kanya ang banal na Espiritu. Now, sa ibang salin, ng Tagalog, mas literal yung kanilang ibinigay na translation. Sa Magandang Balita translation at sa Ang Biblia translation, mga old Tagalog translations, ang nakalagay ho doon, sapagkat ibinigay sa kanya ng lubusan ang banal na Espiritu. O ibinigay kay Kristo na walang sukat ang banal na Espiritu. Now, ano ho ang ibig sabihin na ibinigay kay Jesus without measure ang banal na Espiritu? This has something to do with two things. Yung gampanin ng isang propeta at ang magiging senyales na dumating na ang Mesiyas. Unang-una, kung titignan po natin ang lumang tipan, ang banal na Espiritu hindi ibinigay sa lahat ng tao. Bagamat ang lahat ng mga Israelita sa panahon po nila Moises ay may pagkaalam kay Yahweh, pero hindi ibinigay sa bawat Israelita ang banal na Espiritu, kundi very limited lamang ang pagkilos ng banal na Espiritu on certain people. Halimbawa, kung babasahin po natin ang aklat ng mga hukom, pagkatapos po na dumating ang Espiritu Santo sa buhay po ni Samson, hindi siya madalas nananatili sa mga lingkod ng Diyos na kanyang ginagamit. Kundi ang gawain po ng banal na Espiritu is that kapag siya'y dumating sa buhay po ng isang lingkod, only temporarily, kapag natapos na po yung gawain na yon, aalis na ang banal na Espiritu. Very limited lang. Kapag binasa po ang Exodus, ang unang kronika, halimbawa, may isang lalaki na binigyan po ng banal na Espiritu and anointing para gumawa ng templo, para gumawa ng isang bagay na pisikal. Pero pagkatapos po niya gawin po yung bagay na yon, aalis na ang Espiritu. Hindi nangangahulugan na hindi siya ligtas, kundi ang operation ng banal na Espiritu was very limited pagdating sa ministry in the Old Testament. Pero pagdating kay Kristo, hindi limitado si Jesus sa gabay ng banal na Espiritu. At paano ho natin nalaman that very unlimited, without measure, ang Espiritu Santo kay Jesus? Nabasa po natin in John 2, nababasa ni Kristo ang puso ng bawat tao. Hindi magagawa ni Jesus po yun bilang tao o Diyos na nagkatawang tao na malaman ko ano po nasa puso ng mga tao unless the Holy Spirit of God was with Him. Pangalawa, tuwing nangangaral si Kristo, epektibo ang kanyang mga pahayag. Kapag nangaral si Kristo, namamangha ang mga tagapagturo, namamangha ang mga rabbis, namamangha ang mga parseyo. Kamangha-mangha, mangaral itong taong ito. Maraming tao mahusay mangaral. Maraming tao klaro magpaliwanag. Maraming tao, mga kapatid, na masasabi po natin eloquent sa kanilang pagpapaliwanag. Pero si Jesus ay nakaiba. At siya'y naiiba. Dahil tuwing nangangaral po siya, mga kapatid, bumabaon ang salita ng Diyos sa puso ng mga taong ayaw tumanggap at may nais na tumanggap. Pwede po sa isang tao na mangaral na mahusay, pero hindi bumabaon ang salita ng Diyos sa puso ng tao. Bakit po? Because wala sa kanila ang anointing ng Espiritu Santo. Si Kristo ay naiiba. Siya mismo ang nagsabi, "The Spirit of the Lord is upon me to proclaim the good news of the gospel and to set the captives free." Lahat po tayo, mga kapatid, ay patotoo ng pagkilos ng banal na Espiritu through Christ. Kaya ka lumapit kay Jesus hindi dahil po sa tao o sa husay po ng ministeryo, kundi sa pangangaral ng Panginoon Hesukristo sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Siya ang kumikilos sa atin. Kaya when Christ says, through the Apostle John, that He had the Holy Spirit without measure, paano po ito nagkaroon ng kaugnayan sa kanyang pagiging Mesiyas?
Simulan nga po natin basahin ng dumatipan dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 11. Isaiah, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 2. In Isaiah, chapter 11, beginning at verses 1 and 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Ang maharlikang angkan ni David ay parang punong pinutol. Pero kung papaanong ang tuod ay nagkakaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angkan ni David. Verse 2, mananatili sa kanya ang espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa kanya ng karunungan, pag-unawa, kakayahan sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman at takot sa Panginoon. Ito po ay isang propesiya na nagmula po kay Propeta Isaiah 800 years bago dumating si Jesus. And he said 800 years before the coming of Christ that kapag dumating ang Mesiyas na magmumula sa angkan ni David, this is how you will know that he is the Messiah, na siya ang Kristo, when the Holy Spirit of God is on him permanently. Kaya, nung makita po ni Juan si Jesus, ano po sabi niya? Nakita ko na ito nga ang Mesiyas dahil bumababa ang Espiritu Santo na parang kalapati sa kanya. Natupad ang Isaiah Kapitulo 11. Pero hindi pa natapos diyan. Sa Isaiah 42, talatang 1, in Isaiah chapter 42, beginning at verse 1, Isaiah 42, talatang 1, tignan niyo po ang nakalagay. Sinabi pa ng Panginoon, narito ang lingkod ko na aking pinalalakas ang loob. Pinili ko siya at nagagalak ako sa kanya. Sumasa kanya ang aking espiritu at papairalin niya ang katarungan sa mga bansa. So, kung kanina sa Isaiah 11, ito ang magiging, we could say, description ng Mesiyas, pagdating po sa Isaiah 42, ang tawag po ni Yahweh kay Jesus, ang aking pinili. Now, why is that important? Dahil marami mga minamahal po natin na Kristiyano, sa kanilang pagkakaintindi sa pangalan Heso Kristo, akala po nila na yung pangalan o salitang Kristo ay apelido ni Jesus. Hindi ho, mga kapatid. Jesus is not his first name and Christ is his last name. Hindi yun ang ibig sabihin po nun. Kapag sinabi po Jesus Christ, it means itong Jesus na taga Nazareth, ito na yung tinutukoy ng mga propeta na pinili ng Diyos na siyang maghahari at tutubos ng ating mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin po na salitang Christ, ang pinili ng Diyos, ang Mesiyas. Now, sa isang technical na pag-aaral, lalo na sa wikang Griego, ang salitang Christos o Christos ay may kinalaman po sa isa pang salita sa Griego na krisma. At ang salitang charisma o krisma ay may tinukoy po ito sa smearing or anointing. Nang ibig sabihin, kapag pinagsama po yung salitang Christos, doon sa etymology po na krisma, it means ito yung inanoint ng Ama sa pamagitan ng banal na Espiritu. Yan ang ating pinaglilingkuran. Kaya siya ang pinakadakila sa lahat, mga kapatid. Dahil lahat ng sinasabi po niya ay nagmumula sa Ama. At hindi lang ho yun. Lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay nagmula din po sa banal na Espiritu. Now, here is another question. Kung si Kristo po has the Holy Spirit without measure, how about us? Do we have the Holy Spirit without measure? And the answer is no. Iba si Jesus. Tayo ay nagkakamali sa ating pagtuturo. Tayo ay nagkakamali sa ating pag-unawa sa mga teksto ng Biblia. Kaya very limited
ang Espiritu Santo sa atin sa ganung klaseng banda o angle. Pero pagdating kay Jesus, He is able to look at every single verse in the Word of God and tell you the exact meaning of each verse. Bakit po? Unang-una, siya ang may akda ng Biblia. Pangalawa, siya ang tinutukoy ng Biblia. At pangatlo, sumasa kanya ang Espiritu Santo na walang sukat or any form of measure. Pero bukod pa ho dito mga kapatid, ayon din po sa tinuturo ng Biblia, alam din ho natin na si Kristo po had the Holy Spirit without measure dahil po sa kanya mga gawa. Halimbawa mga kapatid, kapag nakita ho siya ng mga demonyo, nanginginig sila sa takot. Kapag may humipo sa kanyang damit, gumagaling. Kapag sinabi po niya sa mga pilay, bumakat ka, lumalakad ho sila, tumatayo ho sila. Nung tinawag po niya si Lazarus, wake up, arise Lazarus, bumangon po siya even though he was dead for 4 days. Pero alam niyo po ba, yung pinakadakilang miracle mga kapatid, that you will know that Jesus is the greatest of them all and He had the Spirit without measure. Nung tinawag po niya ang iyong pangalan, nagkaroon ka ng panibagong buhay. Nabuhay ka mga kapatid. Ikaw na dating patay, ginising at binuhay ka ng Diyos. Because everyone He calls by name ay magkakaroon po ng bunga ng pagbabago. Kayo po ba mga kapatid ay tinawag ng Diyos? At paano ho natin malalaman na tayo po ay tinawag ng Diyos? The moment He called you and saved you, is there a transformation in your life? Hindi natin pinag-uusapan po dito ang estado ng pagiging perpekto. Dahil habang nandito po tayo sa laman, hindi ho natin maaabot ang perfection hanggat hindi bumabalik si Kristo. Pero bagamat hindi tayo perpekto, ang pinag-uusapan ho dito is, mula nang tinawag ka ng dakilang Kristo, na bago ba ang buhay mo? Hindi natin tinutukoy yung nakaraan. Opo, Pastor, binago po 2 years ago. Hindi yun ang tinutukoy ko. Yung tinutukoy ko po mga kapatid is, araw-araw po ba tayo binabago ng Diyos? Nababago ba ang iyong pasensya? Nababago ba ang iyong pangunawa? Nababago ba ang iyong pakikitungo? Nababago ba ang iyong pag-iisip? Nababago ba ang iyong buhay? Kung dati duwag ho tayo na mangaral ng salita ng Diyos, binago na ni Kristo ho yun. Kung dati palisigaw ka dahil mainitin ang iyong ulo, binago na ni Kristo ho yun. And that is how you will know tinatawag ka ng Diyos. Kapag binuhay ka ni Kristo, yung buhay po na yun ay hindi lang buhay na walang hanggan, kundi kasama sa buhay na walang hanggan ang pagbabago na nagmumula sa Kanya. Kaya siya ang pinakadakila. Kaya pwede po mangaral ho dito, pero hindi mababago ang puso ninyo hanggat hindi ka kinakausap ng Diyos. Nang ibig sabihin, bubuksan ng Diyos ang iyong mga tenga, bubuksan ng Diyos ang iyong pag-iisip para malaman ninyo, ito ang nais ng Ama. At ang nais ng Ama, mga kapatid, paglingkuran, mahalin, at lumapit po tayo sa Kanyang buktong na anak. Kaya nga ang isa po sa mga ilang nakakatakot na balita is, naging kasapi ho tayo ng iglesia. Pero mula po ho na tayo ay pumasok sa iglesia, walang nabago sa atin. Yun ang nakakatakot na estado. Hindi na bago ang ating pagiging mayabang, hindi na bago po ang ating pagiging mainitin na ulo, hindi na bago ang ating pagdududa, hindi po na bago ang ating mga moralidad. Yun po ang nakakatakot. Pero kung unti-unti tayo binabago ng Diyos, yan po ay katibayan mga kapatid, tinawag ka ni Kristo. Tayo po ba mga kapatid, napipilitan na paglingkuran si Jesus? Napipilitan ka ba na dumalo sa mga gawain na ito? Napipilitan ka ba na mahalin ang mga kapatiran? Napipilitan ka ba pagdating na makarinig ng salita ng Diyos? If so, something is wrong with our hearts. Kasi kung napipilitan ka,
ang habol mo ay ang kapurihan ng tao. Anong ibig sabihin nun? Para walang masabi ang tao sa atin, pupunta tayo. Kasi we are man-pleasers. Pero si Kristo hindi ho ganon. Dahil sumasa kanya ang banal na Espiritu without measure, He does not care kung ano sabihin ng mga tao. He is not a man-pleaser. Pero marami ho na walang inatupag kundi paluguran po ang mga tao at hindi ang Diyos. Niyaya kasi ako ng pinsan ko. Niyaya kasi ako ng mahal ko sa buhay. Well, what about Christ? Hindi mo ba natatandaan that He was hanging on the cross for 6 hours for your sins? At sa isang tawag lang na minamahal natin sa buhay, isinantabi mo na yung nagbago ng buhay natin. He had the Spirit without measure. He knows what's in your heart. He knows what's in your mind. Kaya kailangan po natin mga kapatid na makilala kung sino po ba itong Kristo na binabanggit ng Biblia. Kasi dalawang kampo lang yan. Siya po ba ang pinakadakila sa ating buhay? O siya ay hindi? Hindi po pwede may neutral. It's either Jesus is everything and He is the greatest of them all in my life, or He is not. And Jesus is the only one, mga kapatid, who has ever loved the Father perfectly. Alam ng Panginoon, mga kapatid, bahagi na po ako dito, we can never love God perfectly. Pero, hindi dapat manatili sa ganong klaseng mentalidad na because I do not love God perfectly, hindi ko na sisikapin. Iba yun. Kapag nanatili ka na lang sa pangangatwiran na, alam ko naman hindi ko kaya mahalin ng Diyos perfectly, but I'll just remain the same. Hindi pagsisisi ang tawag doon. Ang tawag ho doon, mga kapatid, walang nais na magbago. Kontento na lang sa pag-attend, kontento na lang sa itong klaseng gawain. Pero ang hinahanap ng Ama, mga kapatid, are true worshipers that will worship Him in spirit and in truth. And that is why He's the greatest of them all. Kaya nga tuwing binabasa natin ang Biblia, bakit ang hapde? Bakit ang talas? Bakit nakakasugat? Dahil lahat ng sinasabi ni Kristo ay nanggaling sa Ama at ito'y pinahiran ng banal na Espiritu. So ngayon, ano po ang application po niya sa ating buhay? Ito minsan ang nangyayari. Kapag may mga ngaral na nangangaral po ng buong katotohanan mula sa Biblia, dahil ito'y nagmula sa Diyos, ang sinasabi po ng karamihan, pinapatamaan ako nun . Nagpaparinig yun . Pinapersonal ng mga ngaral. Pero ang totoo, mga kapatid, kaya ho tayo nasasaktan is because ito ang nais iparating ng Ama. Kung tayo po ay naniniwala na buhay ang salita po ng Diyos, kung tayo po ay naniniwala na sinusuri at sinisiyasat ng Diyos ang ating mga puso, kailangan matanggal sa ating pag-iisip ang maling pananaw na kapag tayo po ay sinusugatan, pinapatamaan ho tayo. Mali! Ang sabi po ng Biblia, ang sino man tinutuwid ng Ama, yun ang kanyang minamahal. Pero ang gusto po ng tao ngayon, hinay-hinay lang. Malumanay na pangangaral. Huwag masakit. Kaibiganin mo muna ang taong ito. Pero hanggang kailan? Si Kristo hindi ganon. Sa bawat lugar na pinupunta ni Kristo, ang kanyang pangangaral is, gusto kong maging kaibigan mo muna. Yung po ba pinangaral niya? Sabi niya, pagsisihan ninyo ang iyong mga kasalanan sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos. Can you imagine that? Sabihin na po natin si Brother Marco, hindi mananampalataya. Brother Marco, kakaibiganin muna kita. So hindi ko muna babanggitin sa iyo ang salita ng Diyos. Bagamat, binibigyan na po ng Panginoon ng opportunity na sabihin sa Kanya. Pero the next day, namatay ho siya. Nasaan napunta ang aking plano? Pero kapag tayo po ay binibigyan po ng Diyos na bukas na pintuan na masabi ang katotohanan,
Sabihin mo na mga kapatid, dahil yun ang ating pagkakataon na maibigay si Jesus sa mga taong ito. Kaya napaka-importante ho na makilala po natin ang Panginoon Jesus. Hindi lamang po siya na ipako sa krus. Hindi lang po siya nagkatawang tao. Pero kung sinasabi ho natin na siya ang Diyos, that means ang buhay natin ay nanggaling sa Kanya. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Huwag natin pagdadamot ang ating buhay sa Diyos. Tayo po ba mga kapatid? Ako po ba nagiging madamot sa aking buhay sa Diyos? The answer is yes. Nagiging madamot ho tayo. Hindi ka makakaroon ng trabaho kung wala ang Diyos. Hindi ka mabubuhay nitong hapon na ito kung wala ang Diyos. Ang pagkain na nasa table ninyo, ang lahat ng mga pag-ari-arian ho natin, nagbula ang bawat isa na yan sa Diyos. Tapos ang oras natin, ipagdadamot natin sa Panginoon na nagbigay ng lahat ng bagay. Pagdating sa mga ibang bagay, buwas ang ating puso. Pagdating sa Diyos, magdadabog pa. Bakit ho ganon? Because we forget the God that we are serving. He is greater than all because He loved you more than all. He is greater than all because He has the Holy Spirit to give you the desires of the Father. And until we understand kung sino tong Jesus na ating pinaglilingkuran, ang lahat ng ating gagawin sa pilitan na lang. Hindi na kusa, hindi na taos-puso, hindi na nanggagaling dito, kundi ayoko lang may masabi ang ibang tao sa akin. Pero kapag nakilala natin si Jesus for who He is, wala na uudyok sa atin, "Uy, hindi, kusa mo na gagawin, ikaw pa ang sabik na makarinig na salita ng Diyos dahil kilala mo ang iyong pinaglilingkuran." Kaya mga kapatid, as we come to a close, is Jesus Christ, again, the greatest in your life? Kapag sinabi mo, "Pastor, sinisikap ko, purihin ang Diyos." Continue in that path. Huwag kang tatalikod. Keep moving forward. Pero kapag sinabi mo, "Hindi ko alam," may pag-asa ka pa kapatid. Today is the day of salvation. If you will hear His voice, He will save you. Pero kung ikaw ay nasa estado na, pasok lang dito, labas sa kabila, hindi mo babaguhin ang iyong pag-uugali, ganyan ka pa rin. Wag na wag mo sasabihin na ikaw ay Kristiyano. Kasi kasinungalingan yun. Ang tunay ni Kristiyano, bagamat mahina, may nais na magbago. Ang taong nagpapanggap Kristiyano, wala siyang nais na magbago. At kailanmay hindi niya tatanggapin ang salita ni Kristo. Dahil kapag hindi niya tinanggap si Kristo, hindi rin niya tinatanggap ang Ama. At kapag hindi niya tinanggap ang Ama, hindi rin niya tinatanggap ang mensahe ng banal na Espiritu. At sa gayon, hindi niya tinatanggap ang Diyos for who He is. Hindi po pwede, tinatanggap ko si Kristo, ayoko lang yung kalooban ng Ama. Hindi ko matanggap ang mensahe ng Espiritu. Hindi ho mga kapatid, nagkakaisa ho sila. When you accept Christ, you accept the Father. And when you accept the Father, you also accept the Holy Spirit. At dito na ho tayo magtatapos mga kapatid sa unang Juan 5. Basahin po natin ang unang Juan 5. Talatan Gs hanggang 12. 1 John 5 verses 10 to 12. Tignan niyo po ang sinasabi. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoo ng Diyos. Ang sino mang hindi naniniwala sa patotoong ito ay ginagawang sinungaling ang Diyos dahil hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang sino mang nasa kanya, kung sino man nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang
hanggan. Na sa madaling salita, until we receive the Word of God, we cannot be His. Kaya hindi po pwede, Pastor, 50% lang ang tatanggapin ko pero yung iba dito hindi ko pa kaya ibigay. Then huwag mo sasabihin, you belong to Christ. Hindi po pwede, ito lang ang tatanggapin ko, pero ito, saka na yan. Then you are showing signs you do not belong to Christ. Pero kung sasabihin mo, ito ang nais kong gawin. May mga ibang bagay dito na napakahirap gawin pero sinisikap ko, hindi na nais kong gawin na may pagsisisi. Purihin po ang Diyos. Dahil tinatanggap po si Kristo, hindi only half of Him, but all of Him. At yan ang tupa ng Diyos. Marunong makinig. Ayaw po niya mga tuwiran laban sa Diyos. Nais po niya buksan ang kanyang tenga, kanyang puso, na tanggapin ang lahat ng aral ni Kristo. Dahil tupa siya Sapagkat alam ng tupa yung ginawa ng kanyang mabuting pastol. Alam niyo po ba mga kapatid ang ginawa ng ating mabuting pastol para sa atin? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa inyo. Dahil mahal niya tayo mga kapatid. At ito ang pangako ng Diyos kung bakit siya ang pinakadakila sa lahat. Kahit anong kahinaan po natin at kung gaano kahina tayo bilang mga Kristiyano, tatapusin ng Diyos ang mabuting gawa na Kanyang sinimulan sa atin hanggang sa Kanyang pagbabalik. Madapa man po tayo ng 1,000,000 na beses, you are still going to finish it, mga kapatid, the race. Because Jesus is the one who holds you. You can stumble 100 times, but you will still finish the race. Dahil ang tumutulak sa atin, ang pinakadakila sa lahat. Yan ang Kristo na ating pinaglilingkuran. Kaya sa hapon po na ito, sa aming mga minamahal na mga kapatiran, sa aming mga minamahal na bisita at mga kaibigan, kung nais po ninyo paglingkuran si Jesus at ibigay ang iyong buhay sa Kanya dahil siya ang dakila sa lahat, ang sabi ng Biblia, gagawin Kanya anak ng Diyos. Patatawarin ang iyong mga kasalanan. Babaguhin niya ang iyong buhay at ibibigay sa inyo mga kapatid ang entrance sa bagong langit at bagong lupa. Jesus is the greatest of them all because He had the Spirit without measure. Siya yung binabanggit sa Revelation na may hawak ng 7 espiritu sa kanyang kanang kamay, which simply means He had the Holy Spirit without measure. He is the greatest of them all. He is the greatest of them all. As we pray.